Magsisimula ako sa isang tanong para sa'yo. Pag narinig mo yung 10 utos, ano agad ang naisip mo? Siguro listahan ng mga bawal, no? Yun nga, di ba? Isang listahan ng huwag kang gagawa nito, huwag mong gagawin yan. Pero paano kung sabihin namin sa'yo na base sa mga materyales na pinadala mo, ang mga utos na yan ay hindi lang basta rules? Hindi talaga. Paano kung isa pala itong salaysay tungkol sa isang malaking cosmic battle at ang sentro ng lahat ng ito ay si Jesus? Exactly. Yun yung buong premise ng sources na binigay mo. Isang napakalalim na theological analysis. Ang ginagawa nito, kinukuha niya yung huling 5 utos mula ika-6 hanggang ika-10 at binibigyan ng parang bagong lente. Isang Christ-centered na interpretasyon. Oo, nakasentro kay Kristo. So, ang misyon natin para sa'yo ngayon ay himayin itong mga ideya. Tingnan natin kung paano nito binabago yung, alam mo na, yung karaniwang pagkakaintindi natin sa mga pamilyar na kautusang ito. Sige, game! Simulan na natin ang paghimay dito. Let's start with the 6th commandment. Huwag kang papatay. Napakasimple pakinggan. Sobra. Pero ayon dito sa analysis, ang tunay na kahulugan daw niyan ay huwag patayin si Jesus na siyang katotohanan. Teka, that's a massive leap. Paano nangyayari yun? Dito nagiging fascinating. Kasi ang argument ng source, kailangan daw nating tingnan kung sino ba talaga yung unang mamamatay tao sa Biblia. At hindi ito si Cain. Hindi. Ayon sa Juan 8:44, si Satanas daw ay mamamatay tao buhat pa ng una. Pero paano? Ang primary weapon niya ay hindi physical. Panlinlang. Deception. Eksakto. Kasinungalingan. Sinasabi sa source na pinatay na ang mga anghel, si Adan, sa pamamagitan ng panlilinlang. At tinangka niyang gawin din yon kay Jesus. Okay, gets go. So ang pagpatay sa framework na ito ay hindi lang yung pagkitil ng hininga. It's about killing an idea, pagpatay sa katotohanan. At dahil si Jesus mismo ang nagsabi na, ako ang katotohanan. So ang anumang atake sa katotohanan ay atake mismo sa kanya. At binanggit din sa source yung mga halinggaba, di ba? Si Herodes na nagpapatay ng mga sanggol, yung mga punong pare na nagbabalak na ipapatay si Jesus. Hindi raw ito isolated incidents. Tama. Tinitignan ito ng source bilang magkakaugnay na pagsisikap na burahin yung presensya ng katotohanan sa mundo. Paulit-ulit na attempt. Okay, so it's a spiritual assassination. Pero paano ito kumukonekto sa atin? Sa personal na level? Ayon, dinadala tayo niyan sa isang verse sa 1 Juan 3.15. Sabi doon, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. So sino yung kapatid dito? Ikinakatuwiran ng material mo na si Jesus bilang ang huling Adan, ang siyang tunay nating kapatid, ang ating ultimate na kapwa. Okay. So kung napupuot ka sa kanya, sa mga turo niya, sa mga gawa niya. Katumbas na yon ng pagpatay sa espiritual na antas. Ang utos pala ay hindi lang huwag kikitil ng buhay, kundi huwag kamuhian ang mismong pinagmumula ng buhay. Grabe, ang bigat nun. Sige, kung ang pagpatay ay atake sa katotohanan, saan naman tayo dadalhin ng susunod na utos? Huwag kang mangangalunya. Mas malalim pa at mas simbolik. Ang interpretasyon dito ay, huwag tatanggap ng ibang binhi maliban sa binhi ni Jesus. Okay, binhi bilang salita. Gets ko yan. Common biblical metaphor. Pero yung pangangalunya, parang napakabigat na salita para sa pagtanggap ng maling aral. Bakit ganun ka-intense? Kasi yung central metaphor na ginagamit sa Biblia ay napaka-intimate, di ba? Ang relasyon ng Diyos sa bayan niya ay parang kasal. Israel bilang asawa ni Yahweh sa Old Testament at simbaran bilang nobya ni Kristo sa New Testament? Yun nga. At sa isang kasal, ano bang pinakamatinding betrayal? Pangangalunya. Ang pagtanggap ng binhi mula sa iba. So sa spiritual context, ang pangangalunya ay yung pagtanggap ng ibang salita, ibang turo, ibang katotohanan na hindi galing kay Kristo. So every time ang simbahan o kahit isang mananampalataya ay naniniwala sa isang kasinungalingan para na ring sinisira yung cosmic marriage na to, ito ba yung sinasabi sa Santiago 4.4 na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos?
Yun mismo, ang sanlibutan dito ay hindi yung literal na mundo, kundi yung sistema ng kasinungalingan na pinapatakbo ni Satanas. Bali si Satanas ang ultimate other man. Yung manunukso. Oo, yung umaakit sa nobya palayo sa asawa niya. Ikinokonekta pa ng source yung sinabi ni Jesus sa Mateo 5.28 tungkol sa pagnanasa sa puso. Yung pagnanasang yun daw ay isang microversion lang ng cosmic lust ni Satanas na sirain at dungisan ng simbahan. Wow, okay. So yung personal na pakikibaka natin laban sa tukso, sa pananaw na ito ay hindi lang personal. Bahagi ito ng pagiging tapat sa isang cosmic marriage. Ang lalim. Paano naman to papasok sa ikawalong utos? Huwag kang magnanakaw. Dito tayo papasok sa isa sa mga pinaka-complex, pero grabe, pinaka-mind-blowing na konsepto sa materialismo. Ang interpretasyon dito, huwag nakawin ang mana ni Jesus. Well, teka lang. Himayin natin yan. Mana o inheritance. Ang naisip natin dyan, lupa, pera, di ba? Pero dito, ang tinutukoy ay espasyo at panahon. Space-time. Parang science fiction na theology, no? Oh, paano ba yan i-breakdown? Sige, subukan natin. Ang logic ng source, ganito. Ang anak ng Diyos, bilang manlilikha, ay pag-aari niya ang lahat, kasama na ang espasyo at panahon. Pero, noong siyang naging tao, Yung kinoses o paghuhubad sa sarili. oo, pansamantala niyang isinuko yung mga divine privileges niya. Naging subject siya sa espasyo at panahon, tulad natin. Dahil doon, yung paghahari niya sa nilikha, naging isang bagay na kailangan niyang manahin ulit mula sa Ama. Bilang gantimpala sa kanyang perpektong pagsunod bilang tao. Okay, I think I'm following. So it's a kingdom he had to win back fair and square para patunayan na karapat-dapat siyang mamuno at itong mana na ito ang sinusubukang nakawin ni Satanas. Tama. Pero, paano mo naman nananakawin ng space-time? Sa pamamagitan ng pag-atake sa legal basis ng mana, ang kautusan ng pag-ibig. Isipin mo na lang yung templo. Yung templo parang isang laboratorio. Okay, gusto ko yung analogy na yan. Ang purpose ng eksperimento, yung mga handog at sakripisyo ay para patunayang gumagana ang batas ng pag-ibig ng Diyos. Ang ginawa ni Satanas, ayon sa source, sinabutahe niya yung laboratorio. At paano niya sinabutahe? Dito na papasok yung mga Israelita na nag-aalay ng mga handog na may depekto. Yun, yung mga hayop na bulag at pilay sa Malakias at syempre yung paglilinis ni Jesus sa templo na tinawag niyang pugad ng mga magnanakaw. Sa pag-impluensya sa mga tao na maging dishonest sa kanilang pagsamba, sinisira ni Satanas ang integridad ng eksperimento. Ang goal niya, akida sa Diyos Ama, na tingnan mo, yang batas mo ng pag-ibig, hindi yan gumagana. Imposibleng sundin. Kaya yung anak mo, hindi niya deserve yung mana. Grabe. So yung mga magnanakaw sa templo, hindi lang sila basta nagnanakaw ng pera. Sila ay instrumento sa pagtatangkang nakawin ang ebidensya na si Jesus ang rightful heir. Kung ang pagnanakaw ay pagsabotahe sa ebidensya, mukhang logical na ang susunod ay tungkol sa Pagsisinungaling tungkol sa ebidensya. ang ikasyam na utos. Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan laban sa iyong kapwa. At idinidirekta ito ng source kay Jesus, huwag magbigay ng maling patotoo laban kay Jesus, ang iyong tunay na kapwa. Ang ganda ng connection, no? Dahil kung si Jesus ang ating ultimate kapwa at siya rin ang salita ng Diyos, anumang kasinungalingan laban sa salita ng Diyos ay, By definition, isang maling patotoo laban sa Kanya. yun na yun. Okay, so anong example ng maling patotoo sa kontekstong to? Hindi naman yung literal na tatayo ka sa korte at magsisinungaling, di ba? Hindi, mas subtle. Ang pinakamalaking maling patotoo raw ayon sa source ay yung pagsasabihin na ang kautusan ng Diyos ay isang pabigat. O imposible sundin. Yung sinasabi nating, tao lang ako, di ko kaya yan. Oo, parang sinasabi na rin natin na walang saysay ang buhay at sakripisyo ni Jesus. Kasi ang buong punto ng buhay niya ay para patunayan na posible para sa isang tao na sundin ang kalooban ng Ama. At dito pumapasok yung idea ng Antikristo. Tama, na sinumang nagkakaila na si Jesus ay naparito sa laman ay sa Antikristo. Paano yun naging false witness? Kasi yun ang sukdulang maling patotoo.
Kung itatanggi mong si Jesus ay naging tunay na tao at nagtagumpay laban sa kasalanan, effectively, sinasabi mong ilusyon lang ang ginawa niya. Sinasabi mong mali si Jesus at tama si Satanas. That is the ultimate false testimony. Ang bigat, no? Pero yun ang punto ng source. Ipakita ang kahalagahan ng pag-iingat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, this is all building up. Lahat ng napag-usapan natin, pagpatay sa katotohanan, spiritual adultery, pagnanakaw, pagsisinungaling, parang ito na yung grand finale, ang ikasamtong utos, huwag kang magnanasa. Dito lahat nagtatagpo. Paano nito tatalyan ng lahat? Dahil ito raw ang pinakaugat, ang core motivation ni Satanas. Ang interpretasyon ng source dito, huwag pagnanasa ang nobya at pagkaari ni Jesus. So yung mga naunang utos, yun yung mga pamamaraan niya. Oo, yun yung methods. Pero yung pagnanasa, yung pagkainggit, yung paghahangad sa hindi sayo, yun ang pinakadahilan. Ninanasa niya ang nobya, ang simbahan, at ninanasa niya ang pag-aari, ang mana ng espasyo at panahon. Yun ang dalawang bagay na gusto niyang agawin. Pero may isang interesting point sa source. Hindi lang biktima ang simbahan dito. Tinatawag siyang tulong na kabiyak o helpmate ni Kristo. May active role siya. Isang napaka-aktibong papel. Dito pumapasok yung konsepto ng mga martir na saksi sa aklat ng pahayag. Ang salitang martir galing sa Griego na martes na ibig sabihin saksi. Okay? Ang katapatan nila hanggang kamatayan ang sukdulang patunay na ang kautusan ng pag-ibig ay hindi imposible. Ang kanilang patotoo na pinagtibay ng dugo ni Kristo ang nagiging legal na basehan para maitapon si Satanas mula sa langit. So yung katapatan natin, yung paglaban natin sa mga tuksong ito, hindi lang personal na tagumpay. In this framework, isa itong cosmic testimony. Oo, isang testimonya sa korte ng kalangitan. At sa paggawa noon, nakikilahok tayo sa paghatol laban sa kanya. Grabe. Kaya pala desperado si Satanas na dungisan at sirain ang simbahan. Precisely. Dahil kung masisira niya ang nobya, ang saksi, masisira niya ang kaso laban sa kanya. Ang pagtatanggol sa simbahan ay pagtatanggol sa mana ni Jesus. At ang pagnanasa sa simbahan ay, sa huli, pagnanasa sa mismong kaharian ng Diyos. Yun na yun. Kung susumahin natin ang pinakamalaking aral mula sa pagsusuring ito sa mga materyalismo, hindi lang pala listahan ng bawal ang 10 utos. Para siyang blueprint. Isang battle plan. Oo, isang battle plan para maunawaan ang isang malawak na theological na drama. Ang laban sa pagitan ng pag-ibig at kasakiman, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. At bawat utos ay isang partikular na larangan, isang frontline sa labanang iyon. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pag-isipan. Iminumungkahi ng source na ang bawat kilos ng pagsuway, gaano man kaliit, ay hindi lang isang personal na pagkakamali. Sa balangkas na ito, para kang nakikilahok sa pagtatangka ni Satanas na patunayang mali ang kautusan ng pag-ibig at nakawin ang mana ni Jesus. Kung ganun, paano nito binabago ang pagtingin mo sa iyong mga personal na pagpili at pakikibaka laban sa kasalanan sa araw-araw?